Hallelujah. Good morning, good morning. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po yung umawit sa Panginoon sa umagang ito. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. We praise you, Lord. Sa Panginoong Hesus ako magtitiwala, sa biyaya niya tabang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo pinapasan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Hallelujah. Tunay nga tapat ka, Panginoon. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailang paman. Nananatiling busilak ang iyong pag-ibig. Nananatiling tapat ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras po na ito. Nagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang iyong gawain sa umagang ito, Lord. Be with us, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon. Use this platform, Lord God, na maabot, makarinig ang lahat ng tao sa buong mundo. Makasumpong ng magandang balita nagmumula sa iyo. Salamat po, Lord, dahil ikaw ang Diyos na tapat na nakilala namin noon, ngayon at magpakailang paman. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, ang papuri, magluwalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Good morning sa lahat. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Napakasarap po magpuri sa ating pong Panginoon. So ngayon po, ating pong papatuloy ang ating pong series na tinatalakay patungkol po sa libro ni Pastor Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. Isang buhay na may layunin. Discovering your purpose. Napakahalaga, sabi nga niya, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Truly, na kapag wala ang ating Panginoon, our life will miserable, di ba? Ang buhay natin kapag hiwalay kay Kristo ay patay. Kaya nga, ang purpose ng ating Panginoon, we are born by His purpose and for His purpose. Malinaw, kapatid. Now, we are born by His purpose and for His purpose. So ngayon po, day 32 tayo, using what God gave you.
paggamit sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Tandaan natin, hindi ho tayo ang may-ari. Diba? Tayo po ay katiwala, tinatawag na steward, no, ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng Romans chapter 12 verse 5, since we find ourselves fashioned into all this excellently formed and marvelously functioning parts in Christ's body, let just go ahead and be what we were made to be. Tayo ay maraming ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa-isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Diba? Napakalinaw po. Sabi po ni Pablo, na gamitin mo yung mga kaloob mo na binigay ng Diyos sa iyo. What are God's gift to you? What you do with yourself is your gift to God. Kung ano ang ginagawa mo na mga kaloob na mayroon ka, ginagawa mo yung para sa Panginoon, ang tawag po dyan, hindi ka maramot. Yan. Ang iyong sarili ay kaloob ng Diyos sa iyo. Ang gagawin mo sa iyong sarili ay siyang kaloob mo sa Diyos. Yung iyong sarili mismo, diba? Sabi po ni Paul, diba, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto Him. God deserves your best. Nararapat natin siyang paglingkuran ng buong puso. God deserves your best service sa Kanya. Hinubog ka niya para sa isang layunin at inaasahan niyang gamitin mo ng husto ang lahat ng ipinagkaloob niya sa iyo. Huwag mong ipagkait, huwag mong ipagmaramot yung mga kaloob na binigay sa iyo ng Panginoon. The best use of your life is to serve God out of your shape. To do this, you must discover your shape. Ano ba itong shape na tinatawag dito? Learn to accept and enjoy it and then develop it to its fullest potential. Ephesians chapter 5 verse 17, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Wag daw tayo maging hangal or foolish or unwise, but unawain natin, understand what the will of the Lord is. Start finding and clarifying what God intends for you to be and do. Pag na-identify mo na yung mga gift na meron ka, begin by assessing your gift and abilities. Di ba? Magsimula sa pagsusuri ng iyong mga kaloob at kakayanan. Romans 12:3, be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by the faith God has given us. Take a long honest of yourself. Mga kapatid, make an inventory of yourself. Kaya nga, sabi niya, I encourage you to try doing something you've never done before. Kung hindi mo pa ginagawa yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, na mayroon ka naman, capable ka naman, sabi niya, I urge you to do something. Sabi po ni Paul, begin by assessing your gift and abilities. Mag-inventory po tayo, magsuri po tayo ng ating mga abilities, gift na meron tayo at i-share natin. Sabi, number 2, consider your heart and your personality. Isaalang-alang ang iyong puso at personalidad. Sabi po ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 4, make a careful exploration of you are in the work you have been given, and then sink yourself into that. Ask yourself question, what do I really enjoy doing most? I am introvert, o lagi tayo nag-iisa, or extrovert, nakikihalubilo tayo. Walang Kristiyanong nag-iisa.
We are designed by God to have fellowship with fellow believers. Yun po yung design sa atin ng Panginoon, na walang long-ranged Christian. Na after tinanggap ang ating Panginoon, siya po ay nag-iisa na lamang, ayaw nang makipaghalo-bilo. Mga kapatid, mali po yun. Dahil ang gusto ng Diyos, makipaghalo-bilo tayo. We are meant for fellowship, mga kapatid. The Bible, sabi niya, the Bible warns us never compare ourselves with others. Kaya nga, examine your experience and extract the lesson you have learned. Suriin mong mabuti ang iyong karanasan at kunin ang mga natutunang aral. Experience mo. Diba? Sabi po ng Deuteronomy chapter 11 verse 2, remember today what you have learned about the Lord through your experiences with Him. Magbalik tanaw ka at tingnan kung paano kahinubog ng pinagdaanan mo sa buhay. Kaya yung experience, napakahalaga po yan. Extracting the lesson from your experience takes time. Diba? Kaya kung sino yung maraming mga karanasan, sila po yung matatag. Kasi nga lahat ng mga experience, whether good or bad, naranasan nila. At doon sila tumatag. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung acceptance. Accept and enjoy your shape. Since God knows what the best for you, you should gratefully accept the way He has fashioned you. Diba? Alam ng Diyos yung ating kakayanan. Alam ng Diyos yung ating pwedeng gawin. Alam ng Diyos 100% yung ating puso. Kaya ano ba yung mga bagay na humahadlang para hindi ka makapaglingkod, para hindi mo ibigay ng buong-buo ang paglilingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa? What right have you, human being? Sabi po ni Paul, cross-examine God. Ano ang karapatan mo na mag-question sa Panginoon? The pot has no right to say to the potter, why did you make me the shape? Surely a potter can do what he likes with the clay. Di ba? Yung clay, wala naman siyang magagawa. Di ba? Your shape was sovereignly determined by God for His purpose. Alam ng Diyos, kahit na yung hibla ng ating mga buhok, alam niya. Alam niya yung kapasidad natin, mga kapatid. Kaya nga, ang mahalaga ay part of accepting your shape is recognizing your limitation. Nobody is good at everything and no one is called to be everything. Tayong lahat ay may nakatakdang papel sa buhay. Every one of us ay may role na ginagampanan dito sa mundong ito. God wants you to enjoy using the shape He has given you. Gusto niyang ma-maximize yung full potential na meron ka na binigay ng Panginoon. Kaya galit siya doon sa mga taong tamad. Kaya sabi po ni Paul, but let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. Di ba? Mahalaga na ma-accept natin, ma-recognize natin yung limitation na tayong bawat nilalang ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan dito sa mundong ito. Diba? Lalo na kapag tinawag ka ng Diyos na magbahagi ng Ebanghelyo, ng Gospel, gawin mo na. Yung iba naman, sa larangan ng music, diba? Yung gift nila, gamitin mo, ipagamit mo yung mga gift na meron ka. The Bible warns us never compare ourselves with others. Kaya, huwag kang magkumpara sa iba. Kasi we are unique. Two reasons why you should never compare your shape, ministry, or the result of your ministry with anyone else. Ano daw? You will always be able to find someone who seems to be doing a better job than you, and you will become discouraged. Diba? Mali-discourage po tayo. Kasi nga, yung gift na meron siya, maaring siya meron, sa'yo naman wala. Mayroon naman ikaw, at siya naman wala. Diba? Kaya wag tayong magkumpara. Kapatid. Kaya nga, diba, si Paul said to it,
foolishly to compare ourselves with others. Do not compare ourselves with others. And one of the reasons Paul was used so greatly by God was that he refused to be distracted by criticism or by comparing his ministry with others or by being drawn into fruitless debate about his ministry. Hindi niya pinapatulan yung mga fruitless na mga debate, walang walang patutunguhan, unfruitful. Yan, sabi ng Biblia, never to compare ourselves with other. Ano ba yung pangalawang reason? You will always be able to find someone who doesn't seem as effective as you, and you will get full of pride. Magmamalaki tayo dahil alam natin magaling tayo kaysa kanya. Ang tendency po niyan, magmalaki. Kaya huwag tayo mag-compare sa bawat isa. Keep developing your shape. Kung ano meron ka, i-develop mo. Jesus' parable of the talents illustrate that God expects us to make the most of what He gives us. Kaya nga alam naman natin yung the parable of the talents, di ba? We are to cultivate our gifts and abilities. Keep our hearts aflame. Grow our character and personality and broaden our experiences so we will be increasingly more effective in our service. Kung ano mayroon ka, pagyamanin mo. Be grateful and thankful sa ating pong Panginoon. Ang mahalaga, huwag mong itago. Gaya ng ginawa ng isang tao, servant doon sa parable of the talent, na binaon niya yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Anong ginawa sa kanya? Kinuha pa sa kanya. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 9, keep on growing in your knowledge and understanding. Sabi po ni Paul kay Timothy, kindle afresh the gift of God which is in you. Diba? Pag-alabin mo yung kaloob ng Diyos na meron ka, na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Gamitin mo sa tama. Sabi po ni Paul kay Timothy, huwag mong ipagyabang. Diba? Kaya nga, if you don't utilize the abilities and skills God has given you, sabi diyan, you will lose it. You will lose them. Mawawala ito sa iyo. Fail to use what you have been given and you lose it. Use the ability you've got and God will increase it. Kung ano mayroon ka, maliit man yan o malaki, gamitin mo ito para sa kaluhalatian ng Diyos. It will enlarge, it will increase. Si Lord ang mag-i-increase. Whatever gift you have been given can be enlarged and developed through practice. Mga kapatid, napakahalaga na after mong ma-determine, di ba? Matuklasan yung gift na meron ka, kailangan mo siyang i-develop. I-develop mo. Di ba? Mag-practice ka. Hanggang sa one day, di ba? Ready ka na gamitin at ipagamit yung abilities na meron ka. Take advantage of every training opportunity to develop your shape and sharpen your serving skills. Diba? Maging seryoso ka sa mga training, sa mga opportunities, diba? Na tinuturo sa iyo. Maging seryoso ka dito. Kasi later on, magagamit mo siya. Diba? Yung gift na yan, magagamit mo yan, mga kapatid. Kaya sabi po ng Biblia, in heaven, we are going to serve God forever. Right now, we can prepare for the eternal service by practicing on earth. Kaya nga itong earth training ground. Diba? Itong earth training ground ito. Dito po ginaganap yung mga opportunities, develop yung mga skills natin. Diba? Tinatapisan tayo, minomold tayo. Glory to glory. Kasi pating sa langit, we will serve God forever and ever. Mga kapatid.
hindi na tayo mag-aaral doon. Kaya nga dito pa lamang dapat sa mundong ito, pahalagahan na natin yung mga bagay na meron ka. In-nurture mo, develop mo, pahalagahan mo, take advantage of them. The training, the opportunities, para pag-develop ka na, ready ka na. Diba? Hinog na yung bunga. Willing ka na, freely ka na, na ipagamit sa Panginoon. Yung mga gifts na meron ka para sa paglaganap ng salita ng Diyos. Kaya sabi po sa question to consider, how can I make the best use of what God has given me? Paano ko magagamit sa pinakamabuting paraan ang mga ibinigay sa akin ng Diyos? Kapatid, ito po ay lesson or encouragement sa atin, panawagan, challenge sa atin ng Panginoon. Kung ano meron ka, gift na meron ka, ipagamit mo for God's glory. Huwag mong itago, kapatid. I-share mo para marami mga tao mag-benefits sa pamamagitan mo. Ginamit ka ng Panginoon para po sila ay makakilala sa Diyos. Yun po yung ating role. Yun po yung ating mandate, mga kapatid. Saan ka man ngayon, naaabot ka man ng ganitong live streaming. Kung ikaw po ay inuudyukan, sina-challenge ng ating pong Panginoon, kung hindi mo pa ginagawa ito, I suggest na gawin mo na. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa na gamitin mo yung mga shape, yung mga talent, skills, abilities, experience na meron ka para sa paglilingkod sa ating Diyos. At hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Your labor in the Lord is not in vain. Hindi ho yan makakalimutan ng Panginoon. Iyan po ay mag-rema into eternity. Yan. Maraming pong salamat sa bawat isa. Sa mga nakinig, maraming pong salamat sa nag-stay. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito. Make this day fruitful and victorious. At sino man po ngayon nakakaranas depression, anxieties, even sicknesses, hinihiling ko sa Panginoon ang paggabay, pagpatnubay, pagbigay ng kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Lord, touch their lives. Ipadaloy mo ang dugo ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay, sa kanilang mga balikat. Tapikin niyo po sila, O Lord, at ipadaloy ang grasya ng Diyos at ang kagalingan ang kanilang maranasan sa oras po na ito. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan, at salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid ko na nagsubaybay. Lord, na nag-tune in, tinapos po yung daily vibrant word, yung daily devotion sa araw na ito. Pagpalain niyo po sila. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw na ito. Naingat po namin sa binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati, na kailangan ay tayong sa iyo lamang sa Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Keep on serving, keep on loving, and keep on sharing the good news of God. Shalom everyone, and to God be all the glory. Bye-bye.